Live mula sa GMA Network Center. Ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Siksik ang mga terminal, paliparan at pantalan ang ilan sa mga tinutukan natin ngayong simula ng long weekend. Dahil po yan sa uwian para sa Undas at para sa barangay at SK elections na umiinit pong lalo dahil may binaril na namang kandidato. Pero unahin muna natin ang sitwasyon sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Nakatutok doon live si Mariz Umali. Mariz, kamusta na ang sitwasyon diyan? Emil, Pia, Mel, sa dami ng mga pasaherong nakikita ninyo sa aking likuran at sa aking paligid dito sa PITX, ang tanong, may masasakyan pa ba kayong bus kung sakaling ngayon lang kayo hahabol at mag-walk-in dito sa PITX? Ang sagot, alamin sa aking report. Habang umuusad ang oras, nadaragdagan pa ang mga biyaheng probinsya rito sa PITX. Si Kevin na uuwing Batangas, bit-bit, hindi lang ang mga bagahe kundi pati ang sanggol na anak. Boboto kami tapos yung sa sa November 1. Tsaka iuwi ko rin to kasi hindi pa nakikita ng lolo niya. Si Nanay Maureen at mga kaanak walang advance booking, kaya maaga sa pagbabakasakaling makabili pa ng ticket pa Bicol. Buti na lang, may naabutan pa sila. Alam mo kasi namin maraming pasahero eh. Kaya wala na nga ho kami nakuwang aircon. Para masigurong maayos ang sistema, ininspeksyon ng Transportation Secretary ang PITX. Kinumusta ang roadworthiness ng mga sasakyan, pati mga pasahero sa boarding area. Maboboto ba kayo sa Opo, barangay? at saka ko rin yung Undas. Sa Undas. Opo, dalawa. Tapos after Bali, that, boto muna, tapos Undas. sa Undas. Tapos babalik kayo ulit ng Manila. Opo. Sinisigurado namin na yung mga facilities ng gobyerno ay nasa ayos. Nakikipag-coordinate din kami doon sa mga bus operators, no? See to it na roadworthy yung kanilang mga sasakyan, no? Mas marami tayong aasahan ngayon, no? Lalo na we are recovering from the pandemic. Nagsagawa naman ang LTO ng surprise drug at alcohol test sa mga bus driver na binisita rin ng kalihim. Alam po namin sa sarili namin negative kami. Kakadrugs lang namin sa company, mandatory ng company. Tapos ngayon, drug test na naman. Huwag silang matakot kasi kami naman, lagi kami ng alerto, mga driver. Maiingat naman po kami. Tsaka sana dapat lahat ng driver talaga. Drug test. Inaasahan lalagpas ng 1.2 milyon ang daragsa sa PITX mula ngayon hanggang sa November 6. October 30 at 31 ang peak o bulto sa mga nakaraang undas. Pero dahil sa haba ng posibleng bakasyon, may spread out yung pag-alis ng ating mga kababayan. Iba sa kanila, alis ngayon, iba Sabado, iba Linggo. No? Mas maganda kung umalis na sila ngayon hanggang Sabado. Kasi inaasahan natin sa Linggo at sa Lunes, talaga naman tataas talaga ang bilang ng ating mga pasahero. pero kung sakaling magkulang pa rin ang bus, may mga tauhan ng LTFRB para mag-issue ng special permit on-site. Bawal pa rin ang mga kolorom. 2 na ang nahuli kanina. Kasi yung ating mga pasahero, hindi ko nakakasigurado sa mga colorong vehicles, yung safety standards. May mga nakatalaga rin ditong Police, Bureau of Fire at Philippine Coast Guard. Mel, paulit-ulit, Emil, paulit-ulit yung paalala ng mga otoridad na talagang agahan yung pagpunta sa mga bus stations at bantayan ninyo ng husto ang inyong mga gamit. Sa ngayon nakikita ninyo napakaraming nakatayo na, hindi na rin sapat yung mga upuan dito sa PITX dahil inaantabayanan na nila yung kanilang mga biyahe, pero wag daw mag-alala dahil oras-oras naman yung mga biyahe rito para makarating sila sa kanilang mga destinasyon. At yan ang latest mula dito sa PITX. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 Oras. Maraming salamat, Mariz Umali. Naging maayos naman sa kabuuan ang biyahe ng mga pasahero sa NAIA bagamat nagkapila sa security check dahil marami raw ang lumabas ng bansa. Silipin po natin ang sitwasyon doon ngayon sa live na patutok ni Joseph Moro. Joseph? Lampas 100,000 mga pasahero araw-araw. Yan ang inaasahan sa ating mga airport dito sa Metro Manila sa buong linggo ng long weekend.
Galing Canada pero ang pagbabalik bansa ngayong taon isinabay ni Helen Gamisha sa Undas para alalahanin ang mga mahal na yumao na nasa probinsya. Undas, para madalaw namin yung puntod ng parents namin. Tagal na bang hindi? Matagal na. Mga ilang years? 10 years. Marami na ring pasahero sa Terminal 3 kung nasaan ang ilang domestic flights. Si Emily na pa Cagayan de Oro, hindi lamang Undas ang pakay. Babakasyon. Hindi po ako nakaresto po doon. Dadalaw pati sa father ko. Dahil nagdagdag na raw ng mga counter, hindi naiipon ang mga pasahero sa immigration kaninang pasado 1:00 ng hapon. Pero napuna pa rin ng Transportation Secretary ang pila naman sa security check, lalo't marami raw ang mga international flights kanina. Kailangan natin dito ay magdagdag lang siguro ng personnel ang Office of the Transport Security, no? Ganun ang ginagawa natin ngayon, no? Lalong-lalo na itong panahon na to. Pero naayos na raw ang mga dating sirang conveyor belts na nagpapadelay sa paglabas ng mga bagahe. Within 3 months, naging 90% na po ang health ng baggage conveyor system. Ayos na rin ang mga dating pumapalyang aircon na may pabango pa simula ngayong linggo hanggang sa Kapaskuhan na. When we say yung travel experience na isang pasahero, hindi lang naman yan visual, it's really yung other senses. So sensory, kanina sa Terminal 1, departures, Christmas scent. Ayon sa Transportation Department, inaasahang 1 milyon na mga pasahero araw-araw ang babiyahe sa lahat ng mga paraan ng transportasyon katulad sa mga eroplano, bus at mga barko. Kaya kung kaya raw ay agahan na ninyo sa mga pantalan at sa mga terminal para maging mas maginhawa ang inyong pagbiyahe. Hinihikayat ng MIA ang mga pasahero na mag-check-in online at magbayad ng travel tax online para sa mas mabilis na biyahe. Piya sa mga oras ito ay tuloy-tuloy pa rin yung mga babiyahe natin mga kababayan dito sa Terminal 3 at yung bulto ng mga babiyahe inaasahan ngayong araw hanggang weekend. Palaala ng MIA, 2 hours before your flight pag domestic, yun yung dapat yung ilaan at 3 hours naman kapag international flight. Pia? Maraming salamat, Joseph Moro. Kasunod ng pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas, naglabas ng joint statement ang Defense Departments ng Pilipinas at Amerika kaugnay sa kung anong mangyayari kung may umatake sa sasakyan ng militar o Coast Guard. May bilin din ng Pangulo sa mga bagong general ng sandatahang lakas. Nakatutok si Ivan Mayrina. Your new positions and ranks shall place you at the forefront, both familiar and new and novel defense and security challenges. Malaki ang hamon sa 31 bagong general na pinanumpa ng Pangulo. Kakabal na promosyon ang nakaatang sa kanilang balikat, kaya may bilin ng Pangulo. We must be ready. Our armed forces must be capable of securing and defending the archipelago from emerging threats. Hindi direktang tinukoy ng Pangulo umiigting na tensyon sa West Philippine Sea. Sa hiwalay na pagkakataon, binanggit naman ng Defense Secretary ang pagbalanse ng Pilipinas sa mga aksyon nito para igit ang ating soberanya. Kahit daw kasi ayaw ng Pilipinas sa magkadigmaan. Ang maliwanag, hindi po tayo pwedeng umatras dyan sa karagatan natin. Hindi po namin ito ginagawa na recklessly or naghahanap ng away o napabarubado. So, pinag-iisipan po natin ito. Sa isang joint statement, muling pinanindigan ng Defense Secretary ng Pilipinas at Amerika ang obligasyon ng dalawang bansa na sa ilalim ng Mutual Defense Treaty ay ipagtatanggol ng dalawang isa't isa kapag nagkaroon ng anumang pag-atake sa AFP vessel, sasakyang panghimpapawid o public vessel kabilang Coast Guard. Kasunod yan ang pagbangga ng mga barko ng China sa mga barko ng Pilipinas sa Ayungin Shoal dito October 22. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina, nakatutok, 24 oras. Nagsorry ang nag-akusa kay EJ Obiena na siya ay doped o gumagamit umano ng performance-enhancing drugs. Ibinahagi ni Obiena sa Facebook ang apology letter ni Anais Lavillini, Mrs. ng pole vaulter ding si Reno Lavillini. Sabi ng nag-akusa, nakagawa siya ng anyay stupid amalgam. Aminado siyang hindi niya ito dapat ginawa at sinulat, kaya binura niya rin ang kanyang comment. Pero damage was done, sabi niya, kaya humingi siya ng tawad. Batid daw niyang nalapastangan niya si EJ at ang coach nito na kanyang pinagsisihan. Tugon ni Obiena, tinatanggap niya ang paghingi ng tawad, pinatunayan daw nitong malinis siyang atleta. Dahil dyan,
Sarado na raw ang issue para world's number 2 at Asia's number 1 pole vaulter. Bantay undas po muli tayo. Kamustahin na natin ang sitwasyon sa North Luzon Expressway kung saan daraan ang mga bakasyonista panorte. At live mula roon, nakatutok si Mark Salazar. Mark? Hi Pia, unahin ko muna Pia yung SLEX. Yung SLEX simula nung mag-rush hour kanina at 4 p.m. Onwards, pinaka-binabantayan dyan ay 3 areas, yung may papunta southbound na papunta ng exit ng San Pedro, ng Santa Rosa at ng Cabuyao. Kasi dyan sa 3 na yan, yung nagsuslow moving 20 to 40 kilometers per hour ang takbo. Kaya yung tail end ng tumutukod na linya ng trapiko ay maabot ng at some point 2 kilometers to 4 kilometers. Pero ngayon naman ay tumatakbo naman ng lumalampas na ng 40 kph ang mga sasakyan dyan. Pwede na. Dito naman sa sa NLEX, for a Friday night ng long weekend, maiksi itong queue ng mga sasakyan na papasok ng Balintawak Toll Plaza. Ito ay maybe 100 meters lamang ang queue papasok ng Toll Plaza. Ito naman yung papunta ng mga probinsya panorte. Ang medyo humahabang pila rito ay yung mga sasakyan na kumukuha ng kanilang RFID. Maaga pa para matiyak ang volume count ng mga lumabas ng Metro Manila simula kaninang 4 p.m. rush hour. Pero tuwing long weekend, 10 to 20% ang dagdag sa volume ng motoristang umuuwi sa probinsya. 328,000 ang daily average sa NLEX, 396,000 naman sa SLEX. Naghahanda ang NLEX para sa mas maraming dagsa ng motorista. Bagamat duda rin sila kung magsasabay-sabay ng paglabas ng Metro Manila ang mga motorista. Medyo mahaba po kasi yung yung period, tapos meron pang pasok or may office ng October 31. Ganun din po yung November 3. So, yun, kami naghanda na lang na sa maaring behavior po ng ating motorista kung may babalik or meron bang uuwi after election na lang, or meron pong uuwi na ngayon and then magli-leave na lang. Tansya ng Toll Regulatory Board, bubuhos ang mga sasakyan sa SLEX at NLEX hanggang bukas ng umaga. Batay yan sa dating behavior ng motorista. At dadagsa ulit pabalik ng Kamaynilaan sa November 4 hanggang gabi ng November 5, Sunday. Ayaw naman ng NLEX magbigay na ng oras kung kailan maluwag o masikip ang daloy ng trapiko. Kapag nagsabi raw kasi sila ng oras ng inaasahan traffic, doon luluwag dahil iniiwasan ng motorista. Tapos saka sila magsasabay-sabay ng buhos sa expressway. Bumiyahe raw kayo kung kailan nyo gusto, basta't huwag kakalimutan ang palaging paalala. Dapat bago sila bumiyahe na check nila na nasa tamang kondisyon po yung kanilang sasakyan. Ganun din po yung magdadrive. At yun po sa mga RFID users po natin, i-ensure lang po nila na merong sapat na load yung kanilang RFID para hindi magka-problema po dun sa ating mga toll plazas. Pia, dahil talagang paiba-iba ang sitwasyon ng trapiko dito, minsan wala pang 30 minutes, biglang magbabago altogether yung sitwasyon. Ang pinakamaigi niyan, bago kayo bumiyahe, ay i-check nyo na ang real-time na traffic update na makikita naman sa mga social media accounts ng mga expressways na ito. Live mula rito sa NLEX para sa GMA Integrated News, ako po si Mark Salazar, nakatutok 24 oras. Salamat sa tips at maraming salamat, Mark Salazar. Ang pagpapalaya sa mga bihag ng grupong Hamas ang prioridad ng Israel. Lalo't hanggang ngayon, hindi pa rin daw pinag-uusapan ang tigil putukan. Nakatutok si Sandra Aguinaldo. Bahay na sunog o kaya ay tadtad ng bala. Laruan at gamit pambata. Natuyong dugo sa sahig.
Yan ang video na kuha raw sa Kibbutz Be'eri na ipinalabas sa press conference ng Israel Embassy kanina. Pero sa gitna ng pagkamatay ng 1,400 katao sa Israel at tinatayang 7,000 naman sa panig ng mga Palestino, ayon kay Israeli Ambassador Ilan Flus, hindi pa pinag-uusapan hanggang ngayon ang ceasefire o tigil putukan. We have to make sure that Hamas cannot attack Israel again. Hamas is continuing to launch rockets and missiles on Israeli communities and towns all the way to Tel Aviv, and this continues on a daily basis. Prioridad daw ng Israel na mapalaya ang mga bihag ng Hamas na tinatayang nasa mahigit 200. Posibleng kasama raw dito ang 2 Pinoy na missing hanggang ngayon. Ang nakababahala, sabi ni Flus, wala raw nakakakita sa mga hostage na hawak pa ng Hamas. As you know, nobody was able to see none of the kidnapped people because Hamas is not allowing even not the Red Cross to visit those that have been abducted and kidnapped into Gaza. So there is no evidence, no clear sighting of quite a few of the people that we believe that have been kidnapped. Giit ng ambassador, ang nangyayari sa Gaza ay kasalanan ng Hamas na may koneksyon daw sa teroristang grupong ISIS. Kung hindi raw nila mapipigilan ang kakayanan ng Hamas, banta rin ito sa ibang bansa. Para sa GMA Integrated News, Sandra Aguinaldo, Nakatutok, 24 Oras. Mga kapuso, kung saan man ang punta nyo at anuman ang nakaplanong activities para sa long weekend, stay alert po dahil may ilang lugar sa bansa na uulanin sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga magdadala ng masamang panahon ay yung low pressure area na unti-unting lumalapit sa Philippine Area of Responsibility. Huling namataan ng LPA sa layong 1,980 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Sabi ng Pag-asa, sa ngayon ay mababa pa rin ang tsansa nitong maging bagyo. Pero posibleng pumasok ang LPA sa PAR sa Linggo ng gabi o Lunes ng umaga. Posible pang magkaroon ng pagbabago kaya tumutok lang ho sa updates. Patuloy na makakaapekto sa bansa yung trough ng LPA kasabay ng pag-iral pa rin ng amihan at localized thunderstorms. Base sa datos ng Metra Weather, mataas ang tsansa ng ulan bukas ng hapon sa Ilocos Region, Central Luzon at ilang bahagi ng Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region. Bahagyang mababawasan naman ang ulan sa linggo maliban lang ho sa Ilocos Region at Mindoro at Palawan. Sa Metro Manila may chance rin ng ulan dahil yan sa localized thunderstorms lalo na ho sa hapon o sa gabi. Kung taga Visayas naman ho, posible rin ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Samar at Leyte provinces, Negros provinces at Panay Island. Maaaring madagdagan ng ulan sa Eastern at Western Visayas sa linggo ng hapon. May mga pag-ulan din sa Mindanao bukas tulad ho ng inaasahan sa Zamboanga Peninsula, Soc-Sargen, Davao Region at Caraga. Posible rin ang mga pag-ulan sa linggo kaya doble ingat ang mga kapuso natin dyan. Bilang gabay naman sa magiging lagay ng panahon sa Lunes, barangay at SK elections. Mababa pa ang tsansa ng ulan sa umaga maliban lang sa Palawan, Quezon at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Sa hapon, malaking bahagi na ng Southern Luzon ang uulanin. May pag-ulan pa rin sa Visayas pati sa halos buong Mindanao. Posible ang heavy to intense rains kaya maging alerto sa banta ng baha o pagguho ng lupa. Sa inilabas na special weather outlook ng Pag-asa para sa darating na undas, dahil sa LPA at shearline ay posibleng maging maulap at maulan sa Quezon, Bicol Region at Eastern Visayas. May chance rin ng mahihinang ulan sa Cagayan Valley at Aurora. Magiging bahagyang maulap at may chance ng isolated rains sa Ilocos Region, rest of Central Luzon, gayon din sa Metro Manila dahil sa amihan. May chance naman ng localized thunderstorms sa natitirang bahagi pa ng bansa. Kaya mga kapuso, lalo na ho sa mga magbabakasyon o luluwas, huwag niyo hong kakalimutang mag-monitor ng weather updates.
Yan lang muna ang latest sa lagi ng panahon. Ako po si Maureen Shriver para sa GMA Integrated News Weather Center. Kami ang inyong maasahan, anuman ang panahon. Mga kapuso, huling Biyernes na bago ang barangay at SK elections at may humabot pang pamamaril sa isang kandidato sa Quezon. Tuloy ang imbestigasyon sa insidente ng umano'y vote buying at pagbabaklas sa mga illegal campaign poster. Para sa updates, nakatutukla si Tina Panganiban Perez. Tina? Pia, pinangunahan ng COMELEC, DILG, Manila LGU at PNP ang pagbabaklas ng illegal campaign materials ngayong araw. Gustong mamuno sa mga barangay at SK sa Tondo, Maynila, pero nasa maling lugar naman ang mga campaign poster. Pinuntirya sila ng COMELEC, DILG at PNP. Pinili po yung lugar nito hindi para sabihin na madaming violations. Meron man pa ilan-ilan na sa public property. Umikot kami kanina halos malayo sa nung araw. Napakalayo. Halos mabilang mo lang yung may violation. Ibang-iba. Bakit nagkaganon? Dahil sa ginawang hakbang ng COMELEC. Dahil hanggang bukas na lang pwedeng mangampanya, baka magandang halimbawa raw ang mga kandidatong kusang magbabaklas ng kanilang poster sa linggo. Pwede kasi ma-consider pa rin yun na illegal campaign. Ang sasabihin siyempre ng mga ilang kandidato dyan, nailagay naman namin yan during the panahon, during the time ng campaigning. And so hindi naman kami sinasabihan na dapat tanggalin yon. Dahil hanggang bukas na lang pwedeng mangampanya, baka magandang halimbawa raw ang mga kandidatong kusang magbabaklas ng kanilang poster sa linggo. Paalala naman, kaugnay ng mga karahasang kinasasangkutan ng ilang kandidato. Chill lang tayo, medyo hinay-hinay. Yung mga init ng ulo, init ng kalooban sa loobin, medyo iwasan po natin yan. Bawal namang uminom sa labas ng mga bahay sa October 29, bisperas ng botohan. Ngayon pa lang, pwede na ring silipin kung saang presinto kayo boboto sa pamamagitan ng Precinct Finder o sa local COMELEC office. 7 a.m. hanggang 3 p.m. ang oras ng botohan. Pero sa Naga at Muntinlupa, pwedeng bumoto mula 5 a.m. hanggang 7 a.m. ang mga senior citizen, PWD at mga buntis. Maghanda na rin ng ID na pwedeng ipakita sakaling may kumwestiyon sa inyong pagkakakilanlan. Bukod dyan, mas maganda pong magdala na tayo ng sarili nating kodigo. Huwag po tayong gagamit ng cellphone sa loob po ng presinto. magkakaroon din ng first aid stations at medical assistance sa mga lugar ng botohan sa pakikipagtulungan ng DOH at Philippine Red Cross. Mahigpit ding binabantayan ng COMELEC ang vote buying at vote selling. Halos 30 na ang petisyong may pinapadisqualify na kandidato dahil sa vote buying. At kaugnay naman ang umano'y namimili ng boto ng mga taga-Malabon sa isang bodega sa Navotas na ipinag-inquest na kahapon. Tinatry kasi buksan yung mismong laptop. Nandun nakalista kung sino yung mga dapat nabibigyan at yung mga botante na mabibinipisyuhan ng tigta 300 piso. At the same time kung sino yung mga nasa likod. Siyempre merong opisyal ng isang city government at merong mga barangay officials o barangay candidates actually. Maaring kumilos na ho ang COMELEC to disqualify whichever candidates are discovered. Samantala, sugatan sa pamamaril ang isang kandidato sa pagkabarangay chairman sa Barangay Malaya sa General Luna, Quezon Province. Ayon sa mga saksi, sakay ng motorsiklo ang dalawang naka-face mask na suspect na agad tumakas. Kinailangang operahan sa ospital ang kandidato habang tuloy ang investigasyon sa insidente. Tiniyak ng COMELEC na handang-handa na ito. Nakapwesto na raw ang lahat ng mga tauhan, resources at election paraphernalia na gagamitin sa eleksyon. Pia? Maraming salamat, Tina Panganiban Perez. Sunod-sunod at kabi-kabila ang missile alert warning sa iba't ibang lugar sa Israel. Sa gitna ng patuloy na pagpapakawala ng mga rocket ng mga teroristang Hamas, ang mga tagpong nasaksiyan mismo ng aming team doon. Alamin natin sa live na pagtutok ni JP Sorian. JP.
Emil, pasado alas 2 ng hapon dito sa Israel. Mga 5 minutes ago, muli na naman tayong pumasok sa bomb shelter dito sa gitna ng Tel Aviv bago tayo mag-cover. At dahil lang naman yan sa mga pinakawalang missiles dito. At agad din naman po tayong pinalabas matapos po ang ilang minuto. At narito nga po tayo ngayon sa makasaysayang Dizengoff Center Fountain. Dito yan sa Tel Aviv kung saan nga po patuloy na nagluluksa ang mga taga-Israel para sa mga pinaslang nilang kababayan ng Hamas sa Southern Israel. At dito po sa aking likuran bilang simbolo ng kanilang pagluluksa, naglagay po sila ng mga teddy bears, nalilagyan po nila ng piring sa mata, nakalagay po yung picture ng mga pinatay at o dinakip na mga bata ng Hamas at meron po mga marka ng dugo. Simbolo po ng kanilang pagdalamhati, lalo na ngayong araw ng Shabbat, isang sagradong araw para sa Jewish faith dito sa Israel. Pasado alas 10 ng gabi oras sa Israel at pasado alas 3 ng madaling araw kanina oras sa Pilipinas, biglang sunod-sunod na tumunog ang missile alert warning system sa Tel Aviv. Ang aming team kasama ang ilang opisyal ng Philippine Embassy. Inabutan yan habang nasa gitna ng biyahe papuntang Tel Aviv. Alinsunod sa protocol, kailangan naming itabi ang sasakyan. Walang mapagkukublihan kaya kailangan dumapa at magtakip na lang ng ulo. Maya-maya, narinig na namin ang pag-intercept o pagsalag ng Iron Dome Defense System ng Israel sa mga pinakawalang missile ng Hamas mula sa Gaza. Pagkatapos ng ilang minuto, maingat pero mabilis kaming bumalik ng sasakyan at agad umalis. Sa bahagi ng Ashdod sa Israel, na-videohan din ng isang Pinay ang rocket attack noong mga oras na ito. Maging ang timog na bahagi ng Israel, tinarget din ng mga rocket ng grupong Hamas. Halos buong araw kahapon, magkakasunod ang pagtunog ng mga sirena at missile alert warning sa mga app sa Tel Aviv at sa mga bahaging malapit sa Kibbutz, Southern Israel. Ilan sa tinamaan ng bayan ng Rishon LeZion kung saan nakausap namin ang ilang Pinay caregiver. Malakas. Alam namin na dito lang yun dahil ang lakas-lakas, nakakabingi. Inabutan din kami doon ng missile alert kaya napakubli kami sa shelter. Let's go, let's go. Let's go, let's go, let's go. Kasama kami sa pag-ikot ng Philippine Embassy upang kamustahin ang mga Pinoy sa iba't ibang bahagi ng Israel tulad ng mga Filipino agriculture trainees na ito, mga estudyante nakadistino sa iba't ibang farm. Pero sa halip na pag-uwi sa Pilipinas ang tanong ng mga agri-students kay Ambassador Pedro Lailo. Tanong po namin, di ba, may mga kasama po kami sa Pilipinas. May chance, may ano po ba sila na guarantee na papapayagan pa silang pumunta dito? So far ngayon, naka-alert level 2 tayo, hindi mo na tayo mapapapunta, no? Hindi na lang sabihin ko ano yung tanong eh. Sabihin na daw ako ano yung tanong. At narito nga tayo ngayon at patuloy pa rin tayo nagbabantay at tinitingnan natin yung sitwasyon dito. Bagamat may mga ganyan nga pong pasulpot-sulpot at pangilangilan o madalas na pagtunog ng missile, pinipilit pong mamuhay ng normal ng mga taga-Israel. At pag umiikot naman po kayo sa ibang bahagi gaya ng Jerusalem, Nazareth, peaceful naman. Tuloy din yung pagnegosyo although hindi lahat ng establishmento ay bukas at pilit nga pong lumalaban ng mga taga-Israel para sa napipintong ground invasion ng Israel sa Gaza. At yan muna ang latest mula dito sa Tel Aviv at para sa GMA Integrated News, balik muna sa iyo. JP, may informasyon ba kung anong tulong ang matatanggap ng mga kababayan natin dyan mula sa gobyerno natin at sa gobyerno ng Israel?
Oo, Emil, automatic naman na kapag sila ay magpapalista para repatriate, sila ay automatic na makakatanggap ng mga benepisyo mula sa OWA. Libre rin po ang pagpapauwi sa kanila at sila rin po ay bibigyan ng kung anot-anot assistance. Yung para naman po sa mga OFW na nandito, kung sakali po kailangan silang ilikas at ilipat sa mas ligtas na lugar, inihanda na po ng Philippine Embassy sa Israel, pati na rin ng ating labor officials dito, yung mga paglilipatan sa kanila na mas safe na lugar. In fact, yan yung mga ginagawa nila nitong mga nakalipas na araw. Nagbubook sila at titiyak nila na reserve na para sa mga Filipino na OFW, si mga gusali na ligtas na yan, sakaling wag naman daw sana ay kailanganin. Emil. Maraming salamat, JP Soriano. Pinasok na ng mga sundalong Israeli ang Gaza, pero ang mga sibilyang naiipit hindi pa rin pinalalabas sa Gaza-Egypt border. Dasal ng pamilya ng isang Pinay roon, sana buhay pa daw sila kapag nagbukas na ang crossing sa border. Mula sa Giza sa Egypt, nakatutok live si Rafi Tima. Rafi? Mel, pasado alauna ngayon ng hapon dito sa Giza, sa Cairo, Greater Cairo, Egypt. Nag-move na ng 5 oras, o 6 na oras yung kanilang time difference mula rito hanggang sa Pilipinas. Mula sa 5 oras lang kahapon dahil tapos na yung kanilang daylight saving time. At ngayon nga, Mel, ay naghihintay pa rin tayo ng balita kung kailan ba magbubukas itong Rafah border crossing, lalo pat yung mga Pilipino nating mga kababayan na naghihintay sa Gaza. Ay delikado na rin talaga ang kalagayan. Pinasok na ng Israeli military ang Gaza Strip, pero targeted ground operation pa lang daw ito at hindi pa ang full-scale invasion. Ilang Hamas militant leaders umano ang namatay sa pag-ataking ito ng IDF Special Forces lulan ng mga tangke. Agad din namang bumalik sa Israeli territory ang raiding team matapos ang kanilang incursion sa Gaza. Sa gitna ng patuloy na pag-atake ng Israel sa Gaza kung saan nagkukuta ang Hamas, sinabi ng grupo na 50 nilang hostage ang nasawi sa pambobomba ng Israel. Tuloy rin ang bangungot ng mga sibilyang naiipit sa kaguluhan. Sa gitna ng walang tigil na pambobomba, nalaman ng isang Palestinong mamamahayag para sa Al Jazeera Network na namatay ang kanyang buong pamilya habang siya ay nagre-report tungkol sa kaguluhan. Sa mga bagong video na ipinadala sa GMA Integrated News ni Diana, isang Pinay na kasama sa mga naghihintay lumikas mula sa Gaza, makikita ang mahabang pila ng mga tao sa isang bakery na nanatiling bukas sa Rafah Governorate. Sa haba ng pila, marami sa mga narito mauubusan at uuwing walang mabibiling tinapay. At para makaiwas sa araw-araw na pambobomba, halos araw-araw ding lumilipat ng bahay ang mga taga-Gaza. Marami sa kanila naglalakad na lamang. Sa isa pang video na ipinadala ni Diana, mistulang tinamaan ng malakas na lindol ang bahaging ito ng Gaza dahil halos lahat ng mga gusali bumagsak na matapos tamaan ng bomba. Ang labi ng mga gusaling ito posibleng may mga naiwan pang bangkay dahil sa tindi ng kanilang pagkasira. Bukod sa paubos na supply ng pagkain at tubig, problema ang pagkalat ng sakit sa dami ng ginagamot na pasyente sa mga ospital. Sa aking pakikipag-usap sa asawa ni Diana, sinabi niyang patindi na ng patindi ang pambobomba na kahit mga lugar na mismong Israel ang nagsabing ligtas sa pambobomba ay tinatarget na rin ng airstrikes. Sana lang daw, buhay pa sila kapag nagbukas na ang border crossing para sa mga tulad nila at kanyang asawa na 2 linggo nang naghihintay para makalabas ng Gaza. Nang makausap natin ng asawa ni Diana, Mel, nalaman na rin niya na hindi nakapasa sa UN Security Council yung panukalang magkaroon ng ceasefire sa kaguluhan para makahinga naman yung mga sibilyan sa Gaza. At ito ngayon yung inaalala nila mag-asawa. Kung hindi magkakaroon ng kahit pansamantalang tigil putukan, kailan kayo mabubuksan ng border para sa kanilang gusto ng lumikas? Bagay na patuloy nating aabangan. Mel? Oo nga, Rafi, yun lang ang kanilang parang tanging pag-asa, ano ha? Yung buksan ng border. Pero Rafi, ano yung tsansa na magbukas nga yung border ngayong weekend kaya o kahit sa susunod na linggo, Rafi? Sa ngayon, Mel, bagamat hindi nga nakalusot yung panukalang ceasefire sa UN Security Council, dumarami yung mga bansang nananawagan nito. Pero kung magkakaroon man ng kasunduan, kakayanin kaya ngayong weekend? Medyo malabo pa yan dahil sa dami ng mga partidong kailangang magkasundo para sa tigil putukan at yung establishment ng
humanitarian corridor na kailangan para ligtas na makalikas yung mga taong gustong umalis ng Gaza. Pero hindi rin natin alam, Mel, dahil baka naman ngayon talagang pinaplansya na yung tigil putukan at hindi natin alam, baka mamayang hapon bagla na lang sila mag-anunsyo at kapag ginawa yan within 24 to 36 hours ay posibleng magbukas na itong border. So patuloy pa rin tayong umaasa, kaya nga yung mga tauhan ng embahada dito sa Cairo nakahanda anumang oras kapag sinabi ng Egyptian authorities na magtungo na sa border para sunduin yung ating mga kababayan. Mel? Sana nga pagdasal natin sa lalong madaling panahon. Maraming salamat sa iyo, Rafi Tima. Lalo pang naging intriguing ang Black Rider habang nabubuo ang plotline dahil sa hugot ng mga karakter. May pasilip pang mga gumanap sa kanila sa pinaghandaang media conference ng action series. Makichika kay Lars Santiago. Sa media conference pa lang, kilabot feels na ang hatid ng astig na datingan ni Kapuso primetime action hero Ruru Madrid para sa bagong GMA Public Affairs primetime series na Black Rider. I would say si Elias at si Lolong parang parehas silang may prinsipyo at parehas silang may gusto sa buhay. Ang pagkakaiba lang siguro is yung pinanggalingan ng paghihiganti nila. Sabi ko mas mahirap po itong Black Rider talaga kasi syempre dito nagmumotor ako. Dito yung mga stunts na ginagawa ko talagang hindi ko pa nagagawa before. Palaban din ang karakter ng leading lady ni Ruru na siya si Pressman. Malayo sa ibang leading lady sa action projects. Hindi pa po ako gumawa ng ganito pong katapang na babaeng palaban, pero may prinsipyo. Meron po siyang paninindigan. Pagmamahal din po siyempre sa pamilya niya. Pero meron po kasi siyang nakaraan na medyo dark, na mahirap po na tinatakasan. Kung na-miss naman daw ang pagiging kontrabida ni Katrina Halili sa kanyang pagbabalik primetime, di lang sa salita, kundi sa gawa makikita ang kanyang pagiging assassin. Nung dinidiscuss namin, mag-martial arts? Ano po, magmamotor? Marunong po, pero scooter. As in, lahat. At first, talagang skeptic po ako. Pero, ayun, trinay ko sa sarili ko kung sa tingin nila kaya ko. Sige, try ko, gawin ko. So, ginagawa ko, masaya po ako, happy naman ako. Kaabang-abang naman ang karakter ni Matteo Guiducelli dahil may malaking twist na mangyayari. Black Rider is an action series and I play police officer. My dad is a chief of police. And then kababata ko si Ruru Madrid. Maganda, maraming mga barilan, gano'n. So, astig. Katuparan naman ang pangarap ni Sparkle actor John Lucas ang maaksyon niyang pagganap bilang kontrabida ni Ruru. Bali, magkakaroon kami ng konting away lang. Konti lang naman, pero marami talaga mapapahamak. Bigating artista ang makakasama sa series, kabilang ang mga dating action stars at may guest stars pa. Pero ang ipagmamalaki raw ng produksyon, isang masaya at nagmamalasakit na pamilya ang nabuo nila sa paggawa ng hindi ordinaryong action series na ito. Tulungan at iisa yung gusto na parang first gusto namin makagawa ng magandang programa para po sa mga manonood. So lahat dugot pawis inaalay namin para sa programa na ito kahit na mahirap, walang sumusuko, walang nag-give up. Mapapanood ang Black Rider simula sa November 6 pagkatapos ng 24 oras. Lars Santiago, updated sa Showbiz Happenings. Kinilala ng mismong Israeli government ang kabayanihan ng isang Pinay caregiver. Hindi niya iniwan ang kanyang inaalagaan at isinakripisyo pa ang kanyang ipon ng atakihin sila ng grupong Hamas. Ang kanyang kwento tinutukan ni JP Soriano. My God! My God! Kahit siguro hindi niya na-videohan mula sa bintana ng kanilang bahay sa Negev, Israel, hindi malilimutan ni Camille Gesalva ang tagpong ito noong October 7. Nandun yung mga terorista na sinusunog yung mga sasakyan sa parking. Parang mga dyan lang. Kasabay niyan ay narinig niya ang mga missile warning. Kaya agad niyang dinala sa bomb shelter ang inaalagaang Israeli na si Nitsa na 95 anyos na. Pero sira raw ang lock ng shelter. Pumasok sila from main door.
Kinuha sila ng malaking bato, then ipinukpok po dun sa main door. Ginugulo po yung bahay, as in gulo. Ewan ko nung hinahanap nila. Tapos tabi lang po ng shelter, nanginig na po ako doon. Inihanda na ni Camille ang sarili sa pagpasok ng mga Hamas sa bomb shelter at minessage ang inang nag-aalala naman sa Nueva Ecija. Pasin na po yung picture ng anak ko. Hindi na ako makakasalita. Parang gusto ko makita yung anak ko, yung bago ko i-close yung mata ko at mamatay na yung anak ko. Hanggang napasok na ng isang Hamas ang kanilang bomb shelter. Nangamba siya para sa natutulog noong sinitsa. Yung lalaki galit na, yung mukha niya nagagalit. Sabi ko, sir, please, I'm so sorry. She's old, she don't know what she's doing. Please, no, be patient, like that. Kumalma. Inialok na rin ni Camille ang natitira sa kanyang ipon na ipapadala dapat sa pamilya sa Pilipinas. Kasunod niyan, at nang wala ng ibang perang nakita, lumabas din ang terorista. Ginano ko po talaga yung wallet ko, but not my cards and my passport because I need it. Pagka isang oras, may dumating ng sundalong Israeli na naglabas sa kanila habang tuloy nilang naririnig ang barilan nito at ng mga Hamas. Ang daming barilan, ang daming rocket sa paligid namin, natumba kami, nadapa kami, pero we are safe. I feel na yung Diyos yung may nag-guide sa aming dalaw. May nag-guide po talaga sa amin, nakakain. Yun yung naisip ko, hindi ko talaga akalain na mabubuhay pa ako. Then, we came from the Holy Land, Jerusalem. I feel so good. Sa isang home for seniors sa Jerusalem, inilipat sina Camille at Nitsa ng Israeli government na nagpugay sa kabayanihan ni Camille sa pamamagitan ng social media. Kaya balita na sa media rito. Dito na rin nagdiwang ng kaarawan si Nitsa na regalo raw na maituturing ang pagkakaroon ng caregiver na gaya ni Camille. She says that's her prize and that's her gift. And she said, you're very good and you're wonderful. Ang kabayanihan ni Camille kinilala ng Israeli Embassy. This is an amazing story of heroism. I think this is something that we really it's important for us to recognize and to really appreciate and to say thank you to her. Umulan din ng papuri para kay Camille sa social media, kabilang na ang American actor at producer na si James Woods. Mula rito sa Jerusalem at para sa GMA Integrated News, JP Soriano, nakatutok 24 oras. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Mga kapuso, 59 days na lang, Pasko na! Ako po si PR Kanghel para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras. Para sa mas mahabang chikahan, visit and subscribe to GMA Integrated News on YouTube. At para sa mga kapuso natin abroad, samahan nyo kami sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.